Yo, what's up mga kalapatids? Magandang hapon. Dala-dala ko na naman tong training box natin dahil basketing natin yan mga kalapatids. Fourth training, 48 kilometers San Ildefonso, Bulacan. Training natin. Let's go, kunin natin yung mga kalapati natin. Yun mga kalapatids, basketing na tayo ngayon. Nilalagay na natin sila sa training box at dating gawi. Hipuin natin yung kanilang mga katawan, yung pakpak, check natin yung mga mata nila. Pati na rin yung droppings nila mga kalapatids, sine-check natin. Pero may napansin ako dyan mga kalapatids, mamaya i-discuss natin bago matapos tong video nito mga kalapatids. Training pa natin mga kalapatids, for training, San Ildefonso, Bulacan, 48 kilometers, almost 50 kilometers mga kalapatids. Thankful tayo dahil nakaabot tayo sa pang fourth na training kahit na apat na. Yo mga idol, ito yung mga ibon natin, si Frankie, si Leader, si Lucy, tsaka si Pearl Eye. Ayan mga kalapatids, so yan, apat ulit sila. Wala, sarado pa maya maya pa alas 6 sakto. Nilagay na natin sila mga kalapatids sa crates, tapos iniwan lang natin si Lucy dahil siya yung papalagyan natin ng sticker dahil si Lucy lang yung sinasali natin sa pooling. Nung una nga ay sinasali pa natin si Leader tsaka si Pearl Eye at si Frankie sa pooling mga kalapatids, pero ngayon si Lucy na lang yung ating sinasali dahil siya yung nakitaan natin ng potential. Halos tatlong training na mga kalapatids na nagpapakita siya ng 1,000 mahigit na speed. Yung unang training niya mga kalapatids 1,400, hindi natin tinayan yun dahil first time natin mag-training, so hindi pa natin alam kung sino yung magbibigay ng magandang results ng training mga kalapatids. So si Lucy lang muna ngayon at titingnan ko lang yung kondisyon niya at maya maya nilagyan na siya ng sticker mga kalapatids. Yun mga kalapatids, magandang gabi. Kakauwi lang natin galing dun sa loading station ng NHPC mga kalapatids. So meron lang napansin, medyo nag-worry ako ng konti doon kay Leader mga kalapatids, kasi naobserba naman nga natin yung kalusugan nila. Napansin ko lang na medyo kulay itim yung dibdib niya mga kalapatids nung binuklat ko kanina bago ko siya nilagay sa training box mga kalapatids. So pag ganun kasi mga kalapatids, ayon sa mga napanood kong mga veteranong fancier, pag medyo nag-iitim yung kanilang pitso ay baga sila sa training, nasusunog sila sa training or overtraining, nawawala yung kanilang kondisyon mga kalapatids. So nagchat ako doon sa isa kong kakilala na fancier din, shout out Boss Alan Revilla. Yun nga, nag-off daw yung ibon at nawawala yung kondisyon niya siguro sa sunod-sunod na training dahil pang fourth lap na bukas ng training natin. So may tinuro sa akin na tip si Boss Alan at gagawin natin yan sa kanya kung makauwi siya bukas, pero duda ko kasi nung nakaraan mga kalapatids, yung third training natin, umuwi siya late na. So siguro iniinda niya na yung katawan niya, kawawa naman. So kung nalaman ko lang ulit or na-confirm ko agad kung ano yung problema niya, siguro di ko na siya sinakay ngayong gabi pang fourth training natin sa San Ildefonso, Bulacan pa naman. Pero kung makauwi siya bukas, sa sunod na training, wag na muna natin ikarga, tapos i-recover natin siya, kawawa naman. Yun lang, abangan na lang bukas. Dating gawi, 6:45 ng umaga, papakawalan yung mga ibon at nag-umpisa na din yung mga side beat sa training mga kalapatids. Pero di pa ako tumaya, pulling pa lang kasi di pa ako ready. Inoobserbahan ko pa sila hanggang ngayon dahil training pa lang naman, malalapit pa lang. Tsaka na tayo tataya-taya sa mga ganun. Pero yun lang mga kalapatids, bukas na lang.